Yo, welcome back sa number one male podcast Southeast Asia, Zoom, sa buong mundo. Want to support podcast! So yun kung wala kayong masculine role model dyan sa inyo, sa tatay mo, sa kuya mo, pwede ka manood dito sa ASP, number one male podcast. Kami ang masculine role model mo. Lolim ko I-report mo sa Bitag. Tawa-tawa sila dyan sa bitag mo, pre. Bitag Si Kaboses mo eh. Talaga ba? Oo. Yung pag binagalan mo. English kasi ang hirap Tagli si bossing I'm looking into your eye. Look me in the eye. So yun mga pare, welcome, no? Again, maraming salamat sa mga members natin na walang sawang nanonood at sumusuporta sa atin. Gusto ko lang i-shoutout isa nating member dito na nagpakape na naman. Uy! Si Devon Bolivar. Devon Bolivar, shout out. Padala na naman ng pangkape natin. Actually, nag-automatic na siya, pre. Nung una kasi tinatanong pa, gusto niyo ba pangkape? Puta, nahiya ako, pre. Nahiya pala. Padala mo na lang kasi, pre. Nahiya pala si Josh. Nahiya ako, pre. Padala nyo na lang. Ganun, pre. Kung gusto nyo supportan yung channel natin, bukod sa loob ninyo, ipadala nyo na lang. Huwag na kayo magtanong kung gusto. Kasi parang, mamaya sabihin na, uy, gago, nangingi ng pera. Pero teka. Ako. Yung mga nakasuporta sa akin, mga nagpa-follow sa akin, nakasuporta sa akin. Parang feeling ko nanliliit ako na sa follower ni Diyos nang galing yung pangkape. Sendan nyo rin nga ako ng pangkape para pagyabang ko dito na sa follower ko galing yung pangkape. Okay. Takin na nga kasi, di ba? Nagpapano na tayo. Pinag-send sa akin, sa kanya rin. Tagi na magpapasikat. Pasikatan nga, di ba? 2K lang pala binigay niyo. 10K sa akin, boss. Bigay ko sa'yo. The rest panggagala natin. Oo. Para mapanood din yung iba't ibang parte ng lugar ng Pilipinas. Ita-travel namin kayo, kasama kayo. Oo. May nabasa akong comment kagabi, sabi niya sa YouTube, comment sa YouTube. Bakit sa tuwing may product daw, lagi daw natin sinasabing, hindi bayad to Ang daming ang ganyan, pre. Kasi, isa pa, no? Para magkaroon lang kayo ng idea, may mga nagre-reklamo. Bakit sinasabi sa app? Naiinis ako. Sinasabi nila, orange app, red app, ganon. Yun, yung mga ganong app. Syempre, galawang pre, pagka nag-affiliate ka at social media ka, malaki nga na yung following. Kasi kailangan sasabihin mo na hindi ka paid para maisip nung nanonood na totoo yung sinasabi mo. Kasi pag sponsored ka na, syempre bola na lang yun. Bola na yun. You're required to do that. Nasa contract mo yun na sabihin yun. No? Tama. Sinasabi yun para sa mga nanonood, para alam ninyo, ine-expect ninyo, yung expectation ninyo ba, maayos. Ganun. Double down ko. Kaya namin sinasabing hindi bayad to itong bagay na to Kasi ang sarap talaga. Gusto namin i-recommenda sa inyo na galing yan sa experience namin. Halimbawa, may chicharon. Hindi bayad tong chicharon na to pero ang sarap talaga ng chicharon na to. Pwede nyo tong bilhin. Okay? Kasi pag bayad ka na, may memes nga nun, pre. Parang pagkain niya ng chicken, tang-inang pangit ng lasa, then lumapag yung 50,000. Pag! Parang $50 ba yun? Pag! This chicken is very delicious. Parang nag-transition sa cinematic na pang-vlogging, no? Natira dyan yung mga food vlogger daw na OA lagi mag-react. Kasi nakalagay doon, pagka not paid, pag food vlogger, oh yes, so good. Pero binigyan na ng pera. Tumutulo yung sauce, naka-slow mo. Tapos yung sa naman, yung question ninyo, bakit pagka nag-affiliate sinasabi is orange app, ganyan. Doon kayo sa orange app. Kasi may ibang app like yung si TikTok, mahigpit yan pre pag sinabi mo tong certain, kunyari sinabi mo Shopee. Pwede mo sabihin dito, pag sinabi mong Shopee, pag sinabi mong Lazada, hindi nire-recommend sa algorithm. Hindi niya papangatin views mo. Pero ito pa. So may nag-message dun sa Shopee account natin. Nagtatanong siya. Tapos dun sa pag-reply ko, mababanggit ko yung TikTok. Hindi sinend ni Shopee. Di ba? Hindi sinend. So parang sila naghaharangan sila. Kasi magkalaban sila. Kalaban sila Kaya ganun na direct lang yun. Direct competitor So isa daw, General Lansoy Army, hari ng hip-hop underground.
social media icon. Ingatan nyo yung pera nyo, kids. Yun, Joshon Paul para sa lahat ng social media. Again, mga merch natin, available yan sa mga shops. Link na sa description. Mag-sports kayo. Hindi na para sa lalaki na pati babae. Importante rin yung mag-sports kayo. Mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Punta ka sa Facebook ko, send message, 8 penging Discord link. 3 PM gang merch, yan sa TikTok saka sa Shopee. Tapos sa mga videos namin, nakalagay yung link niyan sa mga videos namin. Kasi nilalagay ko yon para makita nyo kaagad. Kung kilala ka nila, ang swerte nila. May nagtanong sa akin, tas slightly nag-trend. Medyo 100k views din, no? Tanong niya sa akin kahapon is, LDR sila, and then, unti-unti na daw nawawalan ng gana yung babae niya. LDR? Oo, ano daw ang gagawin niya? Ano daw ang gagawin niya? O sige, hindi, bago tayo magbigay ng tip, ilagay natin yung shoes natin dun sa relationship nila, pre. Lagay natin yung shoes natin dun. Meron kang girlfriend, pero ikaw nagtatrabaho ka as seaman. Diba? Seaman ka, LDR, yun naman usually, di ba, ang setup. Yup. Seaman ka, tapos girlfriend mo. Ngayon, gusto mo ng lambing. Paano mo ibibigay yun kung seaman ka? Sige nga, question ko sa inyo yun. Gusto ng lambing ng girlfriend mo, ikaw rin, gusto mo rin ng lambing. Nasa barko ka, paano mo maibibigay yun? Wala, send nudes lang. Phone, video call, video call lang diyan. Ganun, gusto yan ng lambing, no? Mm. Next. Gusto ng girlfriend mo ng certain restaurant. Gusto niya mag-Japanese restaurant at that day. Nasa barko ka, anong gagawin? Tingin ko magja-Japanese talaga tayo mamaya restaurant. Mamaya, ramen. Kasi tayo, chicks inasal tayo. Oo nga pala. Anong gagawin mo? Gusto niyang kumain ng resto, pre. Yan, kunyari. Gusto niya kumain ng resto? Sabi niya sa'yo, nag-chat siya sa'yo. Gusto ko ng ramen, B. Nasa barko ka. Anong gagawin mo doon? Paano yun? Patadala ko na lang siya ng pang-ramen. Padala na lang. Ganun na lang. Video call na lang. Mm. Wala talaga magagawa. Limitado. Wala eh. Yun na nga eh. So, sinasabi natin to para ma-picture nila yung limitasyon talaga ng LDR. Ngayon, yung siguro pagka first month na kunyari papadala ka talaga or ganyan video call kayo, mag-work siya eh. Kumbaga exciting, parang new experience as a bagong LDR relationship. Pero as time goes on, pare, papasok na yung sawa doon eh. Kasi hanggang kailan kayo phone call, hanggang kailan magpapadala lang kayo ng pagkain, no? So, pag LDR talagang papunta yun doon, pag ganun talaga siya eh. Ako based on my experience din sa iba, kasi pinukwento rin sa akin, pag ganun talaga siya eh. Paano yan, boy? Tanong ko sa'yo. Pag, di ba, gusto mo mag-corporate, paano yan kung nakuha ka nga, and then nagkaroon ka ng opportunity na inoperang ka, kailangan ka namin ipadala, Josh. Sa ibang bansa. Oo, sa Singapore, para mag-network dun sa mga IT doon, turuan mo sila. For 1 year ka doon or 2 years ka, let's say 2 years ka doon. Sarap. O paano yan kung sa'yo napunta yung sitwasyon na yun? Knowing nakasal ka. Ito, personal question. Sige. Napag-isipan ko din yan Grabe dati, naman, pre. ang personal naman. Then, napag-isipan ko rin yung question niya. Kaya sabi ko sa inyo, naging specific ako sa di ba? Naging specific ako sa seaman. Kasi yun yung trabaho na hindi mo naman pwedeng madala kasi yung Wala kang choice. family members mo, wala kang choice. Hindi naman pwede. Kung meron lang sana, at sana maimbento yan, na seaman ako, tapos merong quarters yung asawa ko doon, tapos may choice yung seaman na, sige, bayaran ko na lang po yung room niya. As Hindi, long may as asawa ka pwede. naman dun Saan? Yung kapwa cabin ko mo kinakakantot na yung babae. Ako po, yari tayo dyan. Uli. Di ba? Nagkakashota yan sila dun eh. Di ba? Mga waitress din. Di ba? Nako po. Lalo mga cruise ship. Oo. Kasi maraming mga waitress dyan. Maraming mga babae dyan. Di ba? Pag cruise ship. Pag cargo, malamang puro titi kayo lahat dun. Madalas. Gago. Sabi mag-comment dyan, hindi naman lahat ng seaman. Hindi naman lahat. Guilty. Pero yun nga, to answer the question, kung yun nga, pinadala ako ng ganun sa 2 years sa Australia, dalhin ko yung misis ko. Bawal. Kumbaga, ikaw talaga yung
Ay, di wala. Eh, Work since ka lang doon, 2 years work. kung walang choice, nadalhin ko siya doon. Paano yan? Kasal ka na eh. Oo, kung walang choice, Maniniwala ka na lang muna sa faith muna. oo. For a week, siguro. For a month. Oh, mahirap nga naman talaga. Mahirap, no? Mahirap talaga. Pag LDR, mahirap talaga. Pero, since kasal kami, gagawin ko yung best ko na maparamdam pa rin sa kanya kahit malayo ako. Pero syempre, dahil gising naman tayo sa katotohanan, ito nga yung importansya bakit importante yung red pill sa isang lalaki. Kasi at least, alam mo na yung magiging outcome. Hindi ka na magugulat. Mag-e-expect ka na ng something worst. Para pag nangyari yung worst, alam mo na. Hindi ka na parang nagulat na, tangina, anong nangyari? Aware ka na. Aware ka na. Oh, yun ang ginanda ng red pill. Pero ikaw, aminado ka nun na ano yun, parang risky. Risky, pre. Risky na yun. Kahit kasal ka na, risky Oo, pa rin. risky talaga. Kaya hindi ko naman talaga nire-recommend yan. Kung wala talagang choice na mapunta mo yung asawa mo kung saan ka nagtatrabaho, ano yun? Pa-downward na yung relationship nyo, pre. Even you, Oo, ako, pre. Naniniwala ako. ang strong na ng bond ninyo. Decade na yata kayo magkakasama, di ba? Oo, pre. Kasi kahit naman kasal ako, hindi ko pa rin naaalis sa isip ko yung women nature, pre. Di ba? Real talk yun. Yun naman ang ginanda ng red pill. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit kasal ka, hindi dapat nawawala yung mindset na nakuha mo nung single ka eh. Kasi that's what will help you in your future struggle sa buhay talaga. Pero masakit yung katotohanan na yun. Masakit talaga yun. No? Masakit talaga yun. So, yun, paano yung pag may magko-comment dyan, gusto paano yung kasal ka, hindi ganyan. Hindi, wala. Ano magagawa mo ka nga, Ano di ba? magagawa talaga? Wala tayong magagawa dun. Wala kang magagawa kung hindi talaga mag-aayon eh, no? Parang, di ba? Kasi, yun nga eh, katulad yan, ang ano Si Bill Gates nga, iniwala yan eh. Isa daw pa kaya, di ba? Si ano nga, Jeff Bezos, puta, na, dinevorce pa rin eh. Di ba? Ano ba bang kailangan mo, di ba? May-ari ng Amazon yun, Oo. pre, ha? Ano ba bang kailangan mo sa mundong to, di ba? Inang yan. Ang nirereklamo madalas ng mga babaeng ganyan. Na, Yung time niya sa akin, yung time niya sa akin. Yun naman ang, never talaga sila nasa-satisfy, pre. Never talaga. Kaya tamang timpla lang talaga dapat ibigay mo lagi. Tamang timpla lang. tamang timpla. May book talaga nun na never nasa-satisfy ang babae. Never. At wag mo nga habulin yung satisfaction nila kasi never nga. Never. Just try to, provide lang yung mga ganon. Pero, ikaw lalaki ka, wag mong, kasi, pag sa tingin mo na satisfy mo na siya, ang lalaki naman, magpupunta naman siya dun sa comfort zone niya. Sabi niya, okay, satisfy ko na. Paulit-ulit na lang. So, kaya ako, Tama. yan, katulad niya, nasa married na kung ano yung kasiyahan niya, bigay ko lang. Pero Tamang timpla lang talaga. Tamang timpla lang. Bigay mo lang, wala namang mawawala sa'yo, but never think na okay na yun. Okay na yun. Maglalaki na to for life. Oo, hindi pre. Ako, naniniwala ako dun. So you say parang role to role lang, doon ka lang sa role mo, tamang Role timpla lang, lang, yeah. bigay mo, ganun. Doon lang ako nagsistick. Kung ano yung kailangan ng misis ko, ano rin yung kailangan ko bilang husband ako. Kailangan maibigay niya rin yun sa akin, maibigay ko rin sa kanya. Ganun naman eh, no? Oo. Relationship, di ba? Oh, pero pagka yan nga, yung katulad ng topic natin kanina, kunyari na LDR ako, wala talagang choice. Wala. I have to, kailangan ko na i-ready yung sarili ko na may something na mangyayari talaga. Sa iba kasi, boy, pag yung ginagawa mong ganyan, sabi mo na ginaganan pa naman mo yung role mo, sa iba kasi, simp yan. Hindi nila, yung mga ibang di nakakaintindi na sobrang hardcore ng red pill, I'm sure may mga nag-comment na rin. Diba? Basta as long as nare-reciprocate nga eh, for me, there's nothing wrong with that. Tsaka hindi naman yun ang definition ng simp na pagka ginawa mo yung dapat mong gawin sa mahal mo, simp ka na eh. Hindi naman yun. Ang simp is doing everything to a girl na wala namang pakailam sa'yo. Yun ang simp. Hindi mo kilala, pinupuri mo sa internet, like, diba? Alam mo yung mga company na ganyan, alam din naman nila yun eh. So, di ba, malalaman nila nakasal ka. Alam nila na hindi rin ganun kabasta-basta yun na may asawa, may iwan, ikokontrata ka nila ng ganun. So, kung... Minsan, +1 talaga nila, pre, yung mga company. Kasi may ka-office mate din akong ganyan dati. Kailangan niya mag-train ng, I think, for 2 years dun sa ibang bansa. Binigyan siya ng choice nung company. May gusto ko bang i+1? Since yung wife niya,
hindi pwede mag-work from home, hindi niya pwede dalhin yung laptop, nung talagang parang labor din yung asawa niya, no choice. Pero pag uwi naman Hindi niya sinama. Hindi niya sinama. Eh, dapat sinama na lang yun. Doon na lang nag-work, di ba? O parang ano rin kasi, parang temporary lang naman siya doon, parang a year lang siya. Pagdating naman dito, okay naman sila. So, 50-50 pa rin talaga. Pero, a year. Ang tagal pa rin ng Tagal year. yun, I mean, tagal yun. sama ko na lang. Tapos, since binato nga ako sa ibang bansa, it means may mataas na offer yun. Oo, di ba? So, ano pang i-work niya itong babae ko? Parang, Kaya nga yun. etas ang baba naman ng sahod niya. Kasi, in the first place, di naman sasama sa akin yan na mataas ang sahod niya sa akin eh. O, di pa kukuitin ko na siya. Quit ka na dyan. Pababa naman yan eh. Oh. Dumoble naman yung offer sa akin. O, di, mag-vlog-vlog ka na lang dyan sa ibang bansa. Or, magpakasarap ka na lang. Huwag ka nang trabaho. Tipirin na lang natin yung meron tayo muna. Pag uwi natin, boom. May naalala akong common na kwento dyan sa... Nakailaman yung decision niya eh. Okay, hindi naman niya alam. Hindi sabihan mo na. Hindi mo niya alam. Mali ka doon, joke lang. Bahala ka. Ako yun lang yung sa akin lang naman. Common na kwento yun, pre, na sinasabi ng mga magulang sa, sabihin doon sa babae, huwag mo iwanan yung trabaho mo. Kasi para ka na nakatali sa asawa mo niyan. Eh, gusto kasi nila may sahod yung magulang. Gusto kasi diba, para mabigyan sila, diba? Oo. Pero ang isa rin sa maraming niyan, halimbawa yan. So yun na nga, ang pangit ng motivation. Kasi gusto nila sila yung gumatas dun sa anak nila. Putang ina, di ba? Ang ina mo, wala sa ayos Red flag yun, pre, Yung maganda yan na brought up mo yan. So, isa yun. Kasi since dumadami na yung mga preference ng mga babae, dagdagan nyo rin mga preference nyo, pre. Tignan nyo yung, kaya nga importante, pagka medyo nagtagal kayo for a year, tignan mo yung relationship ng family ng babae dun sa kanya. Pag siya yung inaasahan talaga financially, yung babae mo, gago, pre. Ang bigat nun. Kaya tulad nung kinuwento mo last time, pag siya yung inaasahan, didikit at didikit yun sa babae, kaya no choice yung lalaki, di ba? Pinagawan niya pa ng kwarto dun sa kanila yung nanay, parents ng babae. O kaya, tignan nyo yun, pre. Tignan nila yun. Walang resultang maganda. Yun nga ang point eh. Ako, ang gusto ko sabihin dito, magulang, sasabihin sa anak yun. Tapos, yung mga consequence nung ganong idea, yung ganong decision, wala sa ayos yung na magulang. Kasi either, ganito ang nangyayari nun eh. Halimbawa, nakinig yung babae. Tapos natapos nga yung relasyon sa lalaki. Kasi ang lang naman yun, psychology lang yun eh. Ngayon, ang utak na ng babae, pinaprovidean niya yung magulang niya, na wala na yung lalaki, eventually siya na magagalit sa magulang. Di ba? Totoo naman eh. Tangina niyo! Hindi naman mayaman yung babae Hindi ko na na-enjoy yung buhay ko. Ganun lang ang nangyari doon. Tinangan nyo lang yung mga sarili nyo. Nawala lang yung focus sa lalaki. Ang nangyayari talaga noon, nararamdaman na nung babae na yung hirap ng setup niya. Ngayon, nadadivert ng magulang para yung galit ay dun mapunta sa lalaki. Sa lalaki. Oo. Kasi yun nga, Lugi, kawawa. Totoo. napansin ko yun sa basic na ugali ng mga tao, pre. Pag yung isang situation ay nagkaka-bad tripan na talaga, maghanap ka lang ng common enemy nyo eh. Mata-transition mo talaga eh. Totoo yan. So, doon siya magagalit. Ngayon, nawala na yung lalaki. Kayong dalawa na lang dyan. Ang sunod na aangat naman yan, yung bad trip ng babae sa inyo kasi nakaasa siya sa inyo eh. So, ang point ko nga, yung ganong advice na, yun nangyayang yung magulang, papunta sa pangit yun. Nakita ko sila. Wala magandang resulta. Wala magandang resulta. I agree. Kaya, putang ina yung mga magulang na ganyan makapayo sa, Akala ko nga dati, pre, magulang, 40s, so look matured na yun. Ako, bata pa ako ng 20s. Akala ko nga, pagka ganun, matured na to. Oo. Ikaw din ba may ganun ka? Nagkaroon ako ng ganun. 40s yung nanay nung ex ko. Oo, na para bang syempre ang old na ng mukha nila, tapos parent pa sila. So thinking natin, parang alam na nito yung tama at mali sa buhay. Putang ina, hindi pala. Isip bata Rin pala ang mga magulang. Pre, may mga magulang din pala, bobo pala talaga. Oo. Bobo talaga. Totoo. Nagsilang lang sila, pero yung kabobohan talaga Sumisingaw. Sumisingaw pa rin talaga. Atake mo, pre, yung camera. Agree ako doon, pre. Marami talagang kasi ang dali naman talaga kasing magbuntis. Iputok mo sa walang kwentang tao, magputukan kayong dalawang walang kwenta dyan. Hindi naman
matik pwede kayo maging parents eh. Parang male to male yun, parang magputukan ka. Magbutuan eh, pinutukan. Basta yun, basta. Pinutukan. Basta pagka nagputok yung ulupong dun sa ulupong na babae, na may nabuo, hindi naman ibig sabihin Matured ka na. parent worthy sila eh. Karapat dapat ka na. Oo, hindi. Kaya tignan mo, it shows na kaya ang dami ng tanga ngayon talaga eh. Ang dami rin talagang bobong magulang, real talk. Daming Oo. bobong magulang. May mga tropa din ako gagaya nung tropa mo na ganun yung setup. Nasira yung family niya dahil sa katangahan talaga ng magulang na pakilamera na hindi maayos ang buhay. Yun talaga punot dulo, hindi maayos buhay. Hmm. Kwento, speak of kwento ngayon. Totoong kwento to. Ito nangyari, oh. Okay naman yung lalaki, pero rasyonal lang talaga yung lalaki. Yung nanay nung babae, nangingialam sa relationship. Ano ba yan? Ba't di siya ganito? Ba't di siya ganyan? Ba't hindi ako nilalambing niyang boyfriend mo? Ganon. So, yun ang mga issue niyan. Hindi ako boto dyan. Hindi ako boto. Hanggang sa, nung una, pinagtatanggol pa nung girlfriend si boyfriend eh. Nung una, pinagtatanggol pa. Hindi, ganun talaga siya eh. Mahal ko siya. Ganun. Pero sa katagalan kasi, na consistent yung nanay, hindi ako boto dyan. Hindi niya to ginagawa sa akin. Hindi niya ginaganon. Na walang, hindi justified yung nakaganon niya. Talagang Ang pure, cringe, no? pure Puta, feelings lang. Nanay naghahanap ng lambing sa boyfriend ng anak. Oo. So, syempre, Kulubot ka na eh. oo. Tama. Gago ka Diba? din. Tama. Ba't ikaw naghahanap ng lambing? Hindi bro, wag mong masyadong specific. Wag mong masyadong illiteral. Ano lang 'yon. Oo. Ang gusto nung nanay, mag-give respect sa kanya, mag-bow down. Oo. Yun yung lambing term nila. Parang hindi man lang ako mabilan yun ng sandals. Parang ganun ba? Oo, tol, may ganun talagang nanay, tol. Ay, hindi. Hindi pa rin ako agree, pre. Kumbaga hindi siya nire-respect pagka ganun. Respect lang. Respect lang ang ibigay ninyo sa parents. Yung, kung gusto ninyo magregalo ng something, it's up to you. Pero hindi required yun. Pero sasuggestan ko sila, magsuhol sila. Oo. Oo naman. Pero not to the point na, kasi, yun nga, sabi ko nga, if you want to, yung maging maganda yung relationship mo or kahit papaano smooth. Pero hindi pwedeng i-demand ng ano yun. Kasi parang dinidemand, ba't di niyo ko binibilgan ng Hindi, gano'n? wala rin kasing bitaw yung lalaki. Oo, yun nga. Kasi tol, hindi na dapat aabot sa demand yun, tol, kung may bitaw yung lalaki. Kasi kung may bitaw ka, tol, alam mo magulang, kailangan mo talagang, alam mo na, di ba? Parang Hindi, pero Bola-bola. pagkain. Hindi, oo, specifically, pizza. ang setup nila nitong kinukwento ko, malayo kasi yung magulang ng babae. So, itong lalaki, nag-e-effort naman, dinadala ng bulaklak yung nanay. Pero hindi niya kaya maging palaging nandyan. Tapos busy. Wait, dinadala ng bulaklak yung nanay? Kasi sinabi nung girlfriend na yun ang gusto nung nanay eh. Sige, dala natin. Ganun. Oh, di ba? Malayo Baka yung naman nanay ang pala may eh. gusto dyan sa... Yung umaabot na nga na isip bata, parang ganun na. Pero ito actually, hindi naman yun ang twist. Kaya masabi mong isip bata talaga. So, Lahat naman ng babae, isip bata eh, kahit nanay na sila. sa bagay. Kaya nga, katumbas nila, di ba, women and children, parehas lang sila. Parehas na nun. isip bata talaga babae, kahit tumanda pa sila, kahit mag-60 pa sila, isip bata pa rin yan Yan. talaga. Sobra. So, until it came to a point na nagtagumpay yung nanay. Nagtagumpay yung nanay sa kakasabi ng kung ano-anong hindi maganda dun sa lalaki, kaka hindi niya boto. Ang lungkot na ngayon nung babae, lumungkot na siya. Hindi niya na malaman ang gagawin niya. Anong nangyari? Nag-ibang bansa yung babae. Tapos, kumabit sa isang negosyante dun. Eh di ang pangit, mas pangit yung setup niya ngayon. Mas pangit yung setup niya kasi dati sila, binata yung lalaki, okay naman yung trabaho, okay din naman yung trabaho ng babae. So, normal. Walang unusual na So, napunta ngayon siya dun sa mayaman yung lalaki, businessman yung lalaki sa ibang bansa. Pero kabit nga lang siya. Mas pangit. Yung nanay niya, kumusta yung relationship sa tatay? Yung nanay, na rin, ilan ba? Magkaiba sila ng Usually kasi yung mga nanay na nagbibigay ng mali-maling tip sa anak nila, broken din eh. Broken nga. Exactly. Walang kwenta rin eh. Yun. Broken. So, ito yan. Ganito ang setup nun.
yung babae, yung girlfriend, yung babae, yung girlfriend, iba ang tatay nun, deads na ang tatay nun. Ngayon, ang kinakasama ng nanay niya, bago na. Mm. Iba na. Mm. Yun, so yun nga, Oo. broken nga talaga. So, ito ang sinasabi ko. Ang nangyari dun sa babae, kabit siya. Matagal din mga siguro 2 years din. 2 years din siya sa ganung balungkot na buhay. Sinisikreto siya nung lalaki. Until pero ito ang point ko. Doon sa 2 years na struggle ng babae sa bago niyang relationship, mas masagwa nga yung setup niya eh. Oh. Mas masagwa. So, ang tanong dun sa nanay, nasan ka ngayon? Dati normal yung relationship niyan eh. Wala kang ibang ginawa kung hindi siraan yung lalaki. Mm. O ngayon, naghiwalay. Hindi ka naman nagpalit ng mas magandang sitwasyon. Mas worse pa. Mas pa. worse. So, kaya sabi ko, yun yung sinasabi ko eh. Pag ang magulang ay nangialam sa relasyon niya, papansin lang talaga yan eh. Oo. Hindi yan papunta sa mas mabuting mas mabuting kalagayan eh. Nangingialam lang talaga out of emotion. Oo. So, yun yung mga bad trip na nagagawa ng mga magulang eh. Magulang na immature. Immature din. Siya separate ka lang doon. So wala ring bitaw. Wala ring bitaw. Kasi kung ano naman, kung maganda naman yung relationship ninyo, maganda yung relationship nung mother and father mo, tapos maganda rin naman yung buhay na ibinigay sa'yo, it would make sense na makinig talaga sa kanila. Kasi gawin mo silang model eh. Parang model ko, ito, si Papa, inaalagaan si Mama, so gusto ko ganyan din yung trato ng asawa ko sa akin. Okay, si Mama maalaga sa, ganyan din gusto ko. Tapos Okay. ang hahanapin mo din yung kagaya ng mama Oo, mo. mama mo. Or tapos yung buhay namin maganda. Okay, makinig ka sa parents mo. Pero iwi-weigh mo rin ba? Titignan mo, hindi lang basta parents 100% susundin, gagawin mo yung sinasabi sa'yo. Di ba may kasabihan, mothers knows best? Tangina, So, paano media yan? lang yan eh. Hindi naman napatunayan eh. Alam mo, Media yan. Media. Manipulasyon ni no, sagad. Pakananang media yan eh. Tang inang yung mothers knows best. kaya I mean, best for you kung elementary ka, I think. Pero pagdating mo ng working age mo na, Iba eh. Iba na eh. Kaya tama eh. Magaling din talaga na kasi ito yung pinaka-doable eh. Tama nga rin na magpagaling ka talaga ng seduction, ng manipulation sa babae. Kasi lumalabas, wala rin naman tama't mali ang babae. I-manipulate mo lang yan. totoo. Di ba halimbawa ngayon nangyari nun, mas okay yung setup mo dito sa dati. Totoo. Makulit lang talaga yung nanay mo na kung ano-ano finifeed sa'yo. Kaya iniwan mo. Nung iniwan mo, napunta ka sa pangit, naging kabit ka eh. Kaya nga kung magaling mag-manipulate at mag-seduction yung lalaki. Kasi ang seduction is not about sa love lang at titirahin mo eh. Ang seduction kasi pwede rin sa friendship at sa relationship mo sa mother nung babae. Oo. Kaya nga doon nga papasok yung pinapayo ko na pasadahan mo ng tama. Tamang pasada lang. Yung saktong timpla lang. Eh kung hindi rin niya mapasadahan palagi, ibig sabihin wala talagang bitaw din yung lalaki. Hindi niya rin masedak yung worth niya. Hindi niya rin masedak yung amo niya. Para ma-promote siya. Seduction is everything, pare. Isang kapangyarihan niya na tatamaan talaga lahat ng sangay sa departamento mo. Kaya naaral ko siya ng sobra ngayon eh. Okay. Now, Sige, go. meron akong tanong sa inyo guys. Naputang ina nakalimutan ko. Teka lang. Sige, habang nakalimutan mo yan, dahil nabanggit natin yung Kasi nagsalita pa ako ng seduction eh. Ito, seduction pa rin naman to eh. Go. So, isa sa mga aspect nun, and then, parang gusto ko basahin lahat, tapos anong gusto nyong pasadahan natin dito. Kasi gets natin to lahat eh. Kasi iba't ibang klase siya, iba't ibang phase siya. Ano yan? Nabanggit mo na yung siren, so hindi ko na ulitin yung siren. Meron dito, the rake. Yung the rake, ito daw yung bold, passionate pursuer who makes the target feel uniquely desired. Yan yung the rake. Kaya pagkatas niya, naalala ko na yung question. Sige, mag-skip ako dun sa iba. Meron ding, merong the natural, playful, innocent, and spontaneous, disarms with charm.
Babae yan. Yan yung Magaling bata, sila pre. sa babae. Pero yan yung mga baby, pre. Mm. Yan yung the natural. Ang tinutukoy dyan, yung kids. Di ba, nasesedak tayo ng mga pamangkin natin. Di ba? Kasi nga, they are very natural, charming, ang cute, innocent. So kung mapapansin mo, parang ang sarap nila i-treat ng pagkain sa labas, takbo-takbo sila, masarap sila tignan, at nakakapanggigil sila kasi yung cuteness nila and very charming sila, innocent sila. And hindi sila nanguhusga sa'yo. Yun yung atake ng seduction nila ng mga kids. Ba't okay tayo sa mga pamangkin natin. Mm. Totoo. Pag lumaki ka, pwede mo rin maging atake yun. Huwag kang defensive, charming ka lang, tapos innocent ka at hindi ka nanghusga. Ang dami mong masesedak din na babae nun. Even friends masesedak mo kasi nga, hindi ka nang judge eh. Totoo. Tapos, hindi ka nakakainis. Charming ka lang. Ngayon, eto na, singit ko na yung question Sige, ko go, sa inyo. go. Tingin ninyo, nasan yung power? Yung inuutusan at sumusunod lang or yung naguutos? At the moment, nandun sa naguutos yung power. Kasi siya yung naguutos, di ba? Oo. Pero titingin ka ng big picture, pwede rin may power yung inuutusan. Kasi yung inuutusan, nasa kanya yung kamay. Kasi di ba, pag nag-utos ka, alam ba kung kanang kamay ka? Yun na nga. Diba? Yung mas malapit. O let's say, king ka, may general ka. Yan, Yung general yung mismong nasa action eh. Pwede niyang ibahin yung direction ng utos mo eh. Totoo. Di ba? Kaya kung tutusin, kompromiso rin siya eh sa pag-uutos niya eh. Sa totoo lang tol, hindi naman talaga king yung pinaka may power madalas sa kingdom eh. Ang pinaka may power doon, kung sino yung magaling magsedak. So kung ikaw yung advisor, let's say, kanang kamay ka ng king, advisor ka, nakikita mo yung nangyayari sa gera. Yan. Magre-relay lang naman sa'yo yung king eh. Oo. Pwede mong isidak yung king ngayon nang aayon Pwede mong iba-ibahin yung kwento. correct. Plus, feeling nung king ngayon, since sa kanya yung last utos, feeling niya ngayon siya yung powerful. Pwede mo rin iparamdam ngayon yung sa king. Pero minanipulate mo siya para sa isang desisyon na ikaw rin Na talaga. ikaw ang papabor. Ikaw ang papabor, Na ikaw ang nagbe-benefit din. So sa makatuwid, yung seduction is sa power. Sobrang power na skills niya kapag sobrang nasagad ninyo. Sobrang powerful nito at magagamit mo kahit Oo saan. nga, kaya napaka-valuable niya para sa mga nangangarap din lalo. Kasi ito something na hindi pera ang usapan dito eh, di ba? Lagi natin pinag-uusapan na para may bitaw, may pera, ganun. Pero kung may seduction ka nga, may attribute ka ng seduction, powerful ka. Totoo. Di ba? Kaya nga may mga naging friends tayo na sinasabi kong anti-seductive yung mga traits nila. Hindi sila masarap kasama. Sobrang anti-seductive nun. Isang number one trait ng mga anti-seductive na kaibigan at kahit sa babae magagamit nilang anti-seductive yon is feeling nila lagi silang tama. Napakapangit nun, boy. Napakapangit nun. Lalaking feeling niya, lagi siyang tama. Lalaki, babae, regardless. Hindi, sa babae, pinagbibigyan lang nga. Kaya nga, di ba, lagi naman silang tama. Di ba, kaya ganun. Pero sa lalaki talaga, di ba? Oh. Utang Ano ina. masasabi mo? Lagi kang tama, parang kang gago nun. Ewan ko, hindi, medyo, Diba nakakabwisit kasama, di ba? Oo. Anti-seductive, di ba? oo, parang, Usually naman kasi yung mga feeling tama, yan din yung madadaldal, pre. Usually. Yan yung madadaldal sa gathering madalas eh. Kasi since feeling nga nila tama sila, yung opinion ng iba, hindi na nila papainggan. Sila lang at sila magsasalita. oo. Oh. Kaya minsan nakakainis din naman kasama yun. Kasi nga, pag may gathering or may social occasion, kaya nga tinawag siyang social occasion kasi nga, you build conversation eh. You get to know each other by sharing moments mo. Okay, ride. Ganun naman ang conversation, di ba? Ride the moments of others para may mabuild na conversation. Yung ganun yung mga kaya nga naniniwala ko na anti-seductive yun. Kasi boses niya lang maririnig mo eh. Di sana pala
Okay, ina mo, nag-seminar na lang kami. Kasi, di ba? Dapat seminar. Magbabayad ba kami sa'yo, boss? Ng 1K para seminar tayo dito. Parang ang sarap sabihin nun, no, pag may bida-bida kang kapamilya, no? Isang halimbawa nun, totoong buhay na result na lalaki ka, feeling kang laging tama. Nangyayari sa pamilya yun na pag yung bata ay lagi mo nilang kinokorek. Mali ito, ayan, ganito gawin mo, ganun. Anak mo na to, mapuputo lang connection nyo. Totoo yan. Kahit sa anak na. Oo, kasi lagi mo na lang siyang kinokorek. Parents, so ano din, part of seduction din talaga no, na ano bang sabi doon, pre? May kasabihan yun yung one mistake to praise. Parang gano'n, alam mo yun? Sinasabi rin sa corporate yun, kumbaga technique ng mga manager din. Oo, para hindi lumayo loob. Oo. May seduction din Oo. doon. Parang isang mistake, i-correct mo, bigyan mo siya ng 2 praise. Parang gano'n. May ganun, pero mali yung term ko eh. Hindi, gets. Ipipraise mo siya 2 times. 2 times. Para ma-cover yung pag-correct mo sa Oo. kanya. Sandwich. Oo, para sandwich mo. Para yung mistake niya, imbis na ma-down siya, ma-motivate siya hindi na gawin ulit. Yan. So yung mistake, kino-convert mo siya sa positive. Tama. Oh. Which, Mas pakikinggan niya yun. So pakinggan yun, magtatatak pa yun. I agree. Tatatak pa merong yun. realization. Hindi siya Tama. nabastos. Hindi siya nabastos. Hindi, para lang malinaw sa kanila. Yung sinabi ni Josh doon, sa company, pag merong error yung tao mo, i-correct mo, pero hindi mo tatapusin na kinorek mo lang siya. Ipo-praise at i-compliment mo pa rin siya ng doble. Oh, and yun nga yung magandang gawin sa mga bata din eh. Para kasi syempre, since ang bata ay more on feelings, pag binigyan mo lang siya ng negative lang lahat, hindi rin naman maganda yon. So syempre, bibigyan mo rin siya ng konting sprinkle of positive din na parang, pero next time, alam ko magaling ka naman eh. Mabubobo siya nun. Yung gano'n, parang, mali ka rito. Alam ko magaling ka naman eh. Kaya mo to, nagagawa mo nga yung dun eh. So, next time, I'm sure, kaya mo yan next time, matatama mo yan. Pero ito, mind mo to, mali ka na niyo. So, ganun ba? Pero part nga rin siya ng seduction nga rin siya. Pero hindi lang sa babae. Kumbaga sa lahat talaga ng bagay, helpful siya. Oh boy. At sabi ko na na magkakaintindihan tayo sa part na yan na ang seduction is sobrang powerful talaga kung i-microscope mo yung seduction. Ang tingin kasi ng mga tao pag sinabing seduction, ay pepepe yan. Seduction para makantot mo yung babae. Ano lang yun? Sangay lang yun. Sangay lang yun sa sobrang dami natin. As a parent, halimbawa, pwede mga din isidak yung anak mo na magustuhan kanya bilang malupit na parents to the point na nire-respect ka niya. It's a part of seduction as well. Na parang sobrang nakakabilib kang airpat. 'Di ba? Ito, binabasa ko yung part nung The Rake kasi may pakiramdam ako na ito yung medyo Dikit ba sa'yo, tingin mo? Hindi naman, parang dark siya hindi siya positive eh. Ito yung medyo palalakihin mo yung ulo ng tao eh. Banggitin mo nga. So isang nakalagay dito ng attribute niya, intense, unrestrained passion. He pursues with bold, feverish intensity. No hesitation, no caution. He goes to the ends of the earth for the woman he's targeting right now. High risk na move siya. This raw, almost dangerous enthusiasm is highly seductive. So siguro ang nangyayari dito, may makikita kang mali dun sa babae. Pero sasakyan mo yun. Yeah. Diba? Number 1 sila dyan. Seduction naman din yung ginagawa nila pre. Nila Gabi. Part of seduction yung pre. Mismo. Type of seduction yung kaya ang dami nilang followers. Nung hindi pa yan na-expose na type of seduction yan, kada post niya about doon, dumadagdag siya ng maraming followers, di ba, nung mga panahon na yon. Ngayon kasi medyo siya yung tipo ng seduction na na-expose na as fake, as cloud chasing. So medyo humihina siya. Pero yan, seduction pa rin yun. Actually, di ba? Effective yun. Makikita nyo naman kung gaano ka-effective na
i-justify mo yung maling bagay. Kasi Oo. hindi naman yung gagana pag napansin ng babae na tatanga-tanga ka na inuuto mo lang siya na may katangahan siyang ginawa, walang substance yung pagsuporta mo sa katangahan niya, hindi ka gagana. Once na mapitik yung awareness ng babae, di nagagana. Oo, tangin to, labo nito ilalagay mo siya so kailangan may utak ka rin Ilalagay mo siya sa justification talaga. Idadagdag ko pa. Kasi nga, kung ako ang tatanungin mo, pre, kung itong si Gabo, nag-stick doon sa women empowerment niya, malaki na dapat followers nun, pre. Kaso pumunta siya doon sa which is sobrang divided, which is yung politics na. So yung mga nasisidus niya, tangina na ito, ano pala to? Bading pala to, mga Ikaw ba ganun-ganun naman siya. bayaran, pre? Yun na nga Pero, Walang trabaho, nakasurvive, pre. di ba? Wala na makita sa TikTok. Doon ka pumalya Kung dapat nagpaabot ka muna ng 2 million followers. Kasi aabot ng 2 million yung pero kung pinagpatuloy yung biruin mo yung kada ganun yung video, hindi mali ang ang pagsusuot mo, Yes. mali ang kalalakihan sa pagja-judge sa'yo. Puta, million na agad. Tapos nakita ko yung following niya, nag-add ng 100,000 in a week. Sabi ko, effective talaga siya. Nga lang, mali yung... Pinasok mo kasi lahat So, Oo. ngayon, clown ka na ngayon. Andun din ako sa part ngayon ng ganun, pare. Ng play ng ganun. Talaga. Gets nyo naman yun na hindi to sa politics I mean, dito sa politics Oo, gets. sa seduction ako, kaso ang atake ko entertainment. Amen. Sa part ng Blue Up. Kaya nga lagi ko sinasabi doon, kung gusto nyo na seryoso ang usapan at hindi naman puro entertainment at talaga namang pigaan ng utak, saan tayo supot tayo tumambay? Oo. Dito ko sila kinakambyo. Ito yung pampigaan ng utak natin. Ito sabi, dagdag ko lang. Rebellious and dangerous edge. He has a devil-may-care attitude. Lives on the edge and disregards social rules or morality. This adds thrill and forbidden fruit appeal. Yun na kaya ang galing na si Gabi ang ginamit mong halimbawa. Lahat naman Daming dinisregard nun 90% na sinasabi ni Gabo mali at baliktad. At appeal dun sa babae nga. Oo. Pero dahil nabi-baby yung isang side, di ba? Nakukuha Ay, sila. devil seduction ginagawa niya. Oo. Kahit alam naman niyang mali, he's trying to seduct yung mga babae, pati mga bading, Oo. para kumampi sa kanya. Pero part of seduction pa rin yun. Kasi tignan mo, na-appeal sila lahat. Kasi kung ikaw nga, pag sobrang frustrate mo, puta, mali-mali pinagsasabi nito, ba't ang dami sumusuporta dito? That's it. Seduct ka na rin. Seduct na sila. Sa dark nga lang. Hindi naman talaga yun. Yan tinan mo to. Master of words and charm. Master of words and charm. He flatters masterfully, steers emotion, and uses language, di ba? To awaken repressed desires. May isa pa akong taong dyan. Yahanay dyan. Sa Darek. Sino? Duterte. Wow, pwede. Si Digong. Pwede, no? Bakit? Kasi charming. But, somehow, there's a percentage sa kanya slightly dark. Oo. And ano pa yung isang traits? Walang pakialam sa Parang avoiding the rules Parang avoiding the rules, fuck the rules, and kaya niya disregard yung morality para dun sa target niya na kailangan Kumbaga kailangan. Alos siya nga And it shows din no? Loyal na loyal sa kanya yung mga tao Siya Tapos yung words pa niya is talagang nati-charm niya yung mga taong bayan. Tsaka tama mo isipin mo to, di ba, ever since nga tinuruan tayo na, masama yan, huwag ka magmura, ganun. Pero siya, puro, putang ina, pero, tang ina, ang layo ng tira ko. Pero very seductive siyang person, yung personality niya. Di ba? Ang daming Pilipino. Pare, plus 30% pa rin ang Duterte family ngayon pre sa survey pre. Tapos magtataka no? Diba? Gusto pa rin siya. Tapos si Marcos negative 13. Plus 30 sila, Duterte side. Negative 13 ang Marcos pare. Negative, may utang pa sa survey. Ang lakas So, very seductive talaga sila, tol. So, tinan mo, ito masabi rin natin, pagdating sa diskarte sa babae, hindi mo magagamit yung the rake na style kung naka 3 girlfriend max ka pa. Paano mo yun?
Di ba? Paano mo sasakyan yung mga maling pinaggagawa nung Shut the fuck up, babae? inang yan, diba? Alata sa itsura mo, katawan mo, tangin na 3 girlfriend max, tangina mo, shut the fuck up. Ano sa'yo? Grabe naman siya. Ano sa'yo? Gusto ko matandaan yung ano, trigger. Grabe naman siya. Wala, sa ngayon, tol, sa ngayon, tol, hindi naman kailangan ng sagad-sagad ng dami ng body count, I think. Hindi naman lahat kailangan mo bembangin. Kasi nga sobrang taas na HIV cases ngayon. Oo nga pala, pre. Yun nga eh. Na-open mo yan. Fastest growing tayo ngayon, pre. Oo, di ba? At least top 1 ng Pilipinas sa ibang part. Hindi pa naman top 1, bro. But the numbers are increasingly nga lang daw mabilis. Di ba? Magtatap na lang tayo sa corruption at sakit pa. Ang ina mo, ang pangit ng ano natin sa pre, sa mundo, no? Ito. Corruption tsaka sakit. Ang kinakadiri. Buti na lang may anti-support. Alam mo kung itatama ko yung yung sinasabi ko na 3 girlfriend max. Kasi anong nangyayari sa realidad? Ang lalaking mag 3 girlfriend max. Ay, 3 girl. Basta mga lalaki na nakaka 3 girlfriend na, wala kasing awareness yun eh. Di ba nangyayari nun? Basta umano lang sa emosyon, ganun. Pero sa totoo lang, pero napaka-rare. Di talaga, feeling ko hindi talaga mangyayari sa realidad na dun sa 3 girlfriend, kung lahat yun, parang i-case study mo, awareness, angat, case study, actually, pwede na maging enough talaga yun para maging magaling ka eh. Pero hindi nga lang realistic eh. Diba? Hindi realistic. Hindi gagawin ng bata yun eh. Ang una talaga niyan, pag nakakita yung ng babae, pure feelings, hanggang sa libog. Ganun eh. Wala talaga yung mga strategy, di ba? Hindi niya pinipinpoint yun eh. Yun ang problema kasi eh. Hindi niya pinipinpoint. Ako kung sasabihin ko nga sa nangyari sa akin, hindi ko rin naman talaga sinadyang makarami. Actually, ang mindset ko nga nung bata pa lang ako, in a way, nagamit ko sa benefit ko. 20 pa lang ako, gusto ko na ng solid. 20 years old pa lang ako, gusto ko solid. Lahat tayo. Talaga? Ako din. Bata pa lang ako, ganyan din. Solid na isa, fine. Solid na isa, tapos solid talaga, tapos di siya bibitaw. Yun na yun. 'Di ba? So, ang ipo-point ko doon na nakatulong sa akin, dahil bawat isa, nung mga bata ko gusto ko solid, angat yung awareness ko, yung adjustment ng ugali nandun. Kasi kung halimbawa, sa age ko nung 20s nga ako, kung nandun ako gusto ko isaw-saw lang, hindi ako mag-pay attention sa women nature, sa, 'di ba, sa female nature. Hindi, kasi basta mapasok ko naman okay lang eh. First phase 'di ba? Magawa mo sa first phase makukuha mo naman yung bembang eh. 'Di ba? So, 'yun ang nakatulong sa akin dahil sa nagpi-pay attention ako sa ikinikilos ng babae, nagamit ko siya. Pero kung ikaw yung talaga bembang, walang awareness sa ugali nung babae, yan yung klase ng magpapadami ka ng body count na wala kang naintindihan sa nangyari Ang sa'yo. pangit. Ang pangit. Kasi may nag-chat nga sa akin, pre, ito lately lang na content ko eh. Puro siya bembang, pre. Puro siya, nakabembang na siya ng may boyfriend, nakabembang na siya ng may asawa. Pero sabi ko nga, at the end of his question, ang sabi niya, nahihirapan na akong magtiwala sa babae, nahihirapan na ako maghanap ng babae. Tangina, no? Diba? Baliktad, pre. Kasi sabi ko sa kanya, teka, pre, di ba dapat naging wisdom mo yan? Hindi ka dapat naging takot. Mas lumakas pa nga dapat loob mo eh. Kasi alam mo na ngayon mag-pinpoint ng mga red flags. Mas gagaling ka ngayon pumili ng babae. Pero yun nga, nag-focus kasi siya doon. So wala talaga siyang natutunan, which is proves your point nga. Totoo yun. Oo, di ba? Kung sa mga nabanggit mo, anong type of seduction ka tingin mo? Bago mo banggitin yan, di ba nabanggit mo sa akin noon kaya hindi mo pinakinggan si Robert Greene na author niyan? Kasi hindi siya mukhang seductive yung itsura niya. Oo, Aminado di ba? siya dun. No. Ako din nung first time na nakita ko siya, tanginan to, ba't ako makikinig dito? Kasi nga mukha siyang tolongges na nerdo na mukha hindi naman niya na-experience lahat ng to. Pero ito ako kung magki-credit sa inyo to. Pero may asawa siya pare hanggang ngayon. Hindi sila naghiwalay. Ever since hindi sila naghiwalay. So kasal siya, matagal na panahon, may pamilya, okay naman. Good. Ngayon, pangit siya, mukhang nerdo siya.
ang time buong buhay niya, pre, ginugol niya sa pagsusulat ng 48 Laws of Power and Seduction. Yung sa 48 Laws of Power, it's all about seduction din also. Medyo may dark lang yung iba. Military type naman yung atake nun. Pero yung sa anti-seduction, hindi siya mismo yung subject. Gets nyo? Kumbaga parang anong nangyari, taon niya, dekada niya inaral, yung lahat ng seductive na tao. Kumbaga kinase study niya, parang dinisect niya. Ganun naging work niya. Dinisect niya, bakit ganun yung atake, bakit ganito yung seduction, bakit naaakit, bakit siya charming, bakit naging taga-report lang siya. Kaya hindi talaga siya yung aasahan mong seductive na tao. Napag-aralan niya lang talaga. Naging reporter lang siya, let's say. Yan. Iba yung gumawa ng scoop, siya lang si Mike Enriquez. Ang sarap mo, Pia! Oo. Rest in peace. Kumbaga siya yung yung marap lang ba? Kasi chinecheck ko si Robert Greene, sinearch ko. Baka kasi sabi ko, baka this age lang siya pumangit. Baka chad naman siya nung bata. Hindi rin eh. Pangit talaga siya, pre. Kaya sabi Tapos, ko parang, nerdong weirdo talaga yung tsura niya ng bata. Pero, alam niya yung ginagawa niya. sige nga, basahin mo lahat nung tapos Sige. sabihin natin kung ano tayo doon. Sige. Maganda yan eh. Nakakatuwa yan eh. Para malaman din nila, maisip din nila ng mga nanonood sa atin, ay, ako yun. Sige. Yun. Sige. May masasapul kayo dyan kung saan kayo dyan. Paganda nga ng sulat niyan. Ito parang may nakita ko dito sa isa nga, yung number 1 yung The Siren. Sensual, mysterious, and intoxicating. Offers escape and fantasy. Alright. Feeling ko si si Soplado to, The Siren. So nabanggit na natin yung The Rake. Bakit sa tingin mo The Siren si Suplado? Sa ngayon lang, hindi ko pa naman siya ganun kakilala. Sa pinapakita niya, parang ganun. Tingnan mo, Ano, the way he talks? the way he talks, yung energy din na hindi siya makulit para sa akin eh. Pero talaga nagre-react siya pag kung nakakatawa at ganun, 'di ba? Kumo-connect talaga siya sa ganun. Pasok siya sa very seductive friend din siya. Oo. Makakaramdam ka sa kanya ng ng may safety pakiramdam sa kanya eh. Kaya Yun ang atake ng charm niya, no? Oo. Tapos meron, the ideal lover mirrors the target's deepest wishes and fantasies. Mirroring. Oo. Ayan, Gaya. technique din natin yan dati. Yan ang ideal lover. The dandy, stylish, ambiguous, and rebellious, defies norms. Parang Parang the rake din is like, parang Dareco, pero stylish. Siguro yun lang diferensya, stylish. medyo maporma. Maporma, kaya magiging acceptable sa'yo. Kasi maporma to eh. Siguro si The Dandy, Andrew Tate siguro ang The Dandy. Pwede. Maborloloy. Maborlolo. Pag sinabi stylish kasi overall yan, may kotse ka. Yan. May Lambo ka. Oo. Maborloloy. Kaya mapapa-agree ka sa labag niya ng moral. Ginagamit naman yan ng mga networker. Tama. Ay, oo. Tama. Dandy sila. Tama. dandy sila, Mismo, pre. oo. Tama. Mismo. Stylish. Oh. Meron dito, the natural, playful, innocent, and spontaneous. Disarms with charm. Ito na nga yun. Yan mostly masasabi ko dyan, mga bata, yung mga kids talaga, mga pamangkin natin. Hindi ko alam basa dito, the coquette. Conquest? Walang N eh, coquette. Coquette na. Hindi ko alam. Hot and cold, creates frustration and pursuit. Push and pull to eh. Parang push ako and yan pull. tingin ko eh. Kasi matabil ang dila ako, pre. Parang may times na mapipikon ka sa akin. Kasi nga, ato, aminado ko. Aware ako. Matabil talaga dila ko, pre. Parang minsan nakikita ko na lang reaction nyo. Minsan, di nyo na lang sinasagot eh. Pero pag may nabibitawan ako kahit sa labas kami, guys, no? Tapos, papalagpasin na lang nilang dalawa eh. Parang alam ko talaga, aware talaga. Palalagpasin nilang dalawa. And then tuloy na naman. Pero, Hot and cold. ako rin, feeling ko ganito rin ako eh. Gago, hindi ka matabil magsalita. Hindi ba ako matabil? Sa kanila, sa amin, hindi. Oo. Kumbaga, ano ka nga eh, seductive ka nga na parang level ni Suplado mo to eh. Ah. Minsan, may time na alam ko mali ako, di mo nila ako tinama eh. Alam ko eh, parang
ganun ba? Gawa-ganon ka na lang. That's very seductive trait na kaibigan, pati sa babae Ewan ko kung gagamitin mo sa babae. Pero sa tropa, may time na pinagbibigyan mo yung tropa parang kahit mali. Okay yung pala yun. Seductive friend yun, pre. Kasi mas totropahin ka ng kaibigan ng pre pag gano'n. Tapos the charmer makes others feel good about themselves, smooth and attentive. Ano tawag dito? Joshua yata yan. Nangmo-motivate ka. So, yun. So, pero the charmer siguro Captain America type shit to. Di ba? Makes Ito, other, Joshua sa atin. In America. Di ba? Pwede. Makes other feel Tapos good. attentive, no? Oo, smooth and attentive. Dalawa na lang. The charismatic, magnetic presence and confidence that inspires. Magnetic presence. Ako, mahirap-hirap akuhin yun Parang, ang taas, artista na yan, pre. Parang isipin mo, talaga? Parang gusto mo, pero, diba? Which Gusto mo akuin sana kaso. Which makes sense nga pabigat siya ng pabigat. Ito yung pinakamabigat na type of seduction. The star. Ang ginagawa ng the star, so pastar ka nga. Distant, mythic, and dreamlike. People project fantasies onto them. So, nagpapastar ka nga. Binanggit ni Robert yan, pare. Tinutukoy niya dyan yung celebrity talaga. Top 1 hottest at mga hottest celebrity talaga. Justin Bieber, sinama niya na dyan. Singer. Justin Bieber. Pag celebrity ka, matik may may allure ka na Parang may cheat code ka. Tapos, sinabi din dyan na sa sobrang seductive mo, nagpa-fantasize na yung mga tao sa'yo. Kung paanong pantas. Kahit wala pang marinig mo pa lang yung pangalan. Dahil mo na naiisip. Kaya nga, mapapansin mo, pre, pag mga artista, hindi naman nila kilala, sasabihin nila, mabait pagkakilala ko dyan. Nakita mo lang sa TV, mabait. Diba? Tapos nakita mo siya sa BGC nag-hi. Ay, hindi pala suplado si 8 Asset. Mabait pala yung na yun. Oo, sila yon, artista. Sila talaga, mga artista. So, yun yung highest form, pero mahirap naman talaga maging ganong Tingin ko pasok na tayo doon sa mga bagay. below natin. Oo. Kasi kung paano nila tayo tingalain sa labas. Di ba kita may excitement ng mga tao nung nag-ilord na kami nito? Talagang happy talaga. Uy, tangin nyo. Antay support. Ganyan. Sa bagay. Tapos makikita ng tao, Chill tayo, di ba? Makikita ng iba, alam mo, di ka gets. Parang, sino yun? Bakit Ay, nagamit nga rin natin talaga yun na Nasa LU. Nasa LU tayo Actually, ginamit ko rin talaga Di ba? Ginamit ko, sabi ko, nakita mo na yung picture. Ginanong ko. Totoo yun. Nagamit natin yung star effect. Tingin ko, isa din tayo doon sa star. Pero, yun nga, tingin yung tinuro ko sa yung seductive na traits mo. Tingin ko, ikaw talaga yun. Tingin ko talaga nakita ko. Kasi sa LU, ginamit mo rin Madami ebas ng ebab Parang, okay sakay-sakay kang sasakit-sakay mo na siya. Abangan nyo yan, upload natin yan sa Take the Sunday siguro. Anong seduction kaya ni Rio? Tangin na nagbasag ng plato The Clumsy. The Clumsy. Shoutout sa'yo, Reo. Yan, sabi ni Josh, kanina ka ba? Sabi ni Josh. First time ko nakita si Josh nagsalita ng ganun. Ina pre, kanina ka pa! Pagod puyat pagod kaya yun, wala Pagod puyat, lasing, pinasayaw nyo ba naman? Tuwang-tuwa si Gagoy. Pero yun nga pare, kayo ba? Doon sa mga sinabi natin mga seduction, alin doon yung sa tingin nyo kayo? Comment down below yan. Sabihin mo, Boss Josh, ako yung or Boss Ada, ako yung The Raker. Yan. Comment down below yan. Interested kami dyan. So, yun, maraming salamat mga pare. Sana nag-enjoy kayo doon. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos at sa podcast. Babalik kami. 3 p.m. Sa baba na si Suplado, guys Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na tumahimik.